Dalawa ang sugatan sa nahulikam na banggaan ng kotse at truck. Sa bayan po ito ng Santa sa Ilocos Sur. Sa CCTV, kita na biglang napunta sa linya ng truck ang kotse. Kaya nagkasalubong ang dalawa at nagkasalpukan. Nayupi ang harapan ng dalawang sasakyan sa lakas ng banggaan. Bahagya namang nasugatan ang driver ng kotse pati ang kanyang misis kaya dinala sa ospital. Batay sa investigasyon nangyari ang aksidente dahil madulas ang kalsada, bunsod po ng mga pagulan. Nakatakdang mag-usap ang magkabilang panig. The real work begins para sa ating queens na handang tumulong sa women deprived of liberty sa Quezon City Women's Jail. From one beauty queen to another, abala na rin sila sa kanilang upcoming international pageants, habang ang ilan naman ay planong mag-focus sa kanilang showbiz career. Makichika kay Lars Santiago. Beauty with a cause. Ganyan ang pinatunayan ng ating queens kagaya na lang ni Sparkle Star at Miss Universe Philippines 2025 first runner-up Winwin Marquez na handang tulungan ang women deprived of liberty sa Quezon City Women's Jail. Kasama niya sa advocacy na yan ay si Miss Universe Philippines 2025 at Tisa Manalo at iba pang queens. It's good that if we get to visit, we get to know their stories and to also give them hope and chance na may mga tao na gusto tumulong sa kanila. It would be a good experience for us to do that, so I can't wait. They might be persons deprived with liberty, of course, but of course, hindi natin sila i-deprive ng another chance in life and ng support. Sa mga darating na araw, magiging abala na sina Atisa at iba pang queens sa paghahanda para sa kanya-kanyang international competition. Habang sina Winwin at Miss Universe Philippines second runner-up na si Liana Aduana naman ay magiging abala sa kanyang showbiz career. I am one of the hostmate of Unang Hirit. So I've been with them for almost a week already. And magsisimula rin soon, acting-wise, babalik na rin po. Sabi ko, tatapusin ko lang muna my pageant journey and then I'll enter na to showbiz. So hopefully this time around, I'll get to do that na. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Malaki ang ginagampanan ng papel ng ilaw ng tahanan sa isang pamilya. Kaya madalas hindi nila nabibigyan ng pansin ang kanilang sariling kalusugan. Kaya ang GMA Kapuso Foundation hatid ang ilang libreng medical test at may maternal mental health forum pa rin para sa mahigit 200 nanay mula Cebu at Quezon City. Maitaguyod ng pag-aaral ng mga anak, pagtitinda ng merienda at cosmetics ang diskarte ni Nove. Tulong na rin daw niya ito sa kanyang asawang construction worker. Kung ako may hindi nakatapos ang aking pag-aaral, sana naman sila ay makatapos. Kaya kahit anong hirap ng pagtitinda at paglalako, ginagawa ko po ito para sa kanila. Dahil nasubsob sa pagtitinda, hindi na niya nabibigyan ng pansin ang kanyang sariling kalusugan. Kaya laking pasalamat niya nang magsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng libreng pap smear at breast exam screenings sa kanilang lugar sa Alcoy sa Cebu, pati na sa Ever Commonwealth Quezon City. Yung pap smear, it is screening siya para for early detection ng cervical cancer. For breast exam, ang pag may sumasakit, definitely kailangan niya nang magkonsulta sa doktor. At dahil mahalaga rin ang mental health sa mga ina, inimbitahan natin ang Mindfulness, Love and Compassion Institute for Psychosocial Services Incorporated, founded by Dr. Lourdes Carandang, isang non-government organization para talakayin ang importansya ng mental health. Ang ilang nanay na nakaranas ng mental health issues, nagbahagi rin ng kanilang pinagdaanan. Tingnan natin kung anong kakayanan natin. Kasi magtiwala tayo sa sarili natin na marami tayong kayang gawin. Kailangan tuunan natin ng pansin ang importante, ang mental health. Marami kang sama ng loob na hindi mo mailabas, maapektuhan ang mental health mo, well-being mo. Dagdag pa ni Doc, mahalagang magkaroon ng physical activities dahil nakakatulong ito sa ating mental health. Sa mga nais pong sumuporta sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account.
o magpadala sa Cebuana Loulier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Samantala mga kapuso, naghahanda na po ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation para i-airlift sa Maguindanao del Sur sa tulong ng Office of Civil Defense, kung saan nakakaranas pa rin ng pag-ulan at pagbaha ang mga komunidad doon. Sa mga nais tumulong sa aming Operation Bayanihan, maaari po kayo magpadala sa aming mga bank account ng GMA Kapuso Foundation na naka-flash sa inyong TV screen. Kasama sa mga tinitignang paraan para maaresto si dating presidential spokesperson Harry Roque ang paghiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa dating kalihim. Pero sa gitna niyan, tiwala umano si Roque na makakakuha siya ng asylum status sa the Netherlands. Nakatutok si Ian Cruz. Iba't ibang opsyon ang tinitingnan ng mga otoridad sa Pilipinas kung paano maaresto si dating presidential spokesperson Harry Roque, ayon kay Department of Justice spokesperson Miko Clavano. Kasama sa mga opsyong ito ang paghiling sa Interpol o International Criminal Police Organization ng paglalabas ng Red Notice Alert laban sa dating kalihim. Laman ng Red Notice ang kahilingan ng isang bansa sa ibang mga member countries na hanapin at arestuhin ang isang pinaghahanap na tao. Ipinaaresto siya ng Pampanga Regional Trial Court sa kasong may kinalaman sa kanyang kaugnayan umano sa iligal na pogo. Huling nakita si Roque sa the Netherlands kung saan siya humihingi ng asylum dahil sumasailalim umano siya sa political persecution sa Pilipinas. Pero ang mismong kasama dati ni Roque sa Duterte administration na si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabing hindi tatayo ang katuwiran ni Roque. May ibang personalidad daw na mas kritikal pa sa Administrasyong Marcos pero hindi naman idinedemanda. Sabi ng Malacanang, mukhang si Atty. Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Sa gitna nito, tiwala si Roque na makakakuha siya ng asylum status sa Netherlands kung saan ngayon nakapiit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court. Hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum nito dito sa Netherlands. At siyempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolution laban sa akin na nagsampa ng kaso na non-bailable, siguradong magagrant po yan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nasa 3,000 trabaho ang alok ng Czech Republic sa mga Pilipino mula po sa iba't ibang sektor. Nakatutok si Mariz Umali. Naghahanap ka ba ng trabaho? Baka naman merong para sa iyo ang bansang Czech Republic. Aabot sa kulang-kulang 3,000 mga job opportunities ang available para sa mga kababayan natin sa Czech Republic. Mas maganda raw kung meron silang karanasan na hindi bababa sa 1 taon sa food manufacturing, transportation, construction, logistics, pati na rin sa hospitality and support services. The ideal quota to start with is a little over 10,000 positions per year. The Czechs very quickly realized how skilled the Filipinos are. They speak English, so there is no communication barrier. They're very adaptable, so they can easily learn new skills. Depende sa propesyon, ang minimum salary nasa 1,600 euros kada buwan o mahigit 100,000 piso. Di pa kasama ang mga bonus. Ang ilan nating kababayan maagang nag-abang sa pagbubukas ng job fair. Kailangan pong kumita para sa pamilya. Kasi doon mo mararanasan yung malaking sahod. Ayon sa mga lisensyadong recruitment agency, hindi agad makakaalis ang mga aplikante dahil sa masinsing proseso. More or less yung whole process, it will take mga 6 months. We are continuously working on improving the process just to make it easier, more flexible, and to shorten it as much as possible. We make it easier in the sense that they can submit their documents electronically. At least we've mentioned to the President is to unify the OEC and the e-travel requirement so that one just needs to go through the eGov portal. Pinaalala rin ng DMW na walang kailangang bayarang placement fee sa pag-a-apply. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nananatiling matayog ang posisyon ng GMA Network bilang nangungunang media company sa bansa. Iniulat sa annual stockholders meeting kanina
na numero 1 pa rin ang Kapuso Network sa viewership, sa digital engagement at mga radio broadcast. Yan ay sa kabila ng iba't ibang hamon sa ekonomiya nung nakaraang taon. Nakatutok si JP Soriano. Sa telebisyon, radyo, online, at maging sa takilya, patuloy ang pananaig ng GMA Network itong 2024. Yan ang iniulat ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr. sa annual stockholders meeting ngayong araw. We retained our position as the convincingly dominant TV broadcast network in the country. Base sa National Urban TV Audience Measurement People Ratings ng Nielsen, nagtala ng average ratings na 5.1 ang GMA, malayo sa 1.9 ng TV5. Sumunod naman yan ang GTV. Nanguna rin ang GMA maging sa FENTAM o yung Philippine National TV Audience Measurement People Ratings ng Nielsen na nagtala ng average ratings na 4.7. Mga programang kapuso rin ang nanguna sa ratings. At nananatili ring number 1 sa radyo sa Mega Manila ang Super Radio DZBB at Barangay LS. Nanguna rin ang ilan sa mga local radio stations ng GMA sa mga probinsya. Pati ang mga newscast ng GMA Regional TV nanguna sa ratings sa iba't ibang probinsya. Sa digital space, halos buong 2024, hawak ng GMA ang pagiging highest-ranking media company sa Southeast Asia sa Tubular Labs Leaderboard for Media and Entertainment Properties. Ayon din sa Tubular Labs, nagtala ang mga official accounts ng GMA ng 45.5 billion views sa Facebook, YouTube at TikTok. Tumaas naman ng 14% ang total subscribers, followers at users ng GMA sa lahat ng digital platforms. Habang hindi lang sa takilya humakot kundi sa mga parangal ang mga pelikulang ginawa ng GMA Pictures. Pero dahil sa iba't ibang hamon, bumaba ang consolidated revenues at net income ng GMA noong 2024. Para mapanatili ang pangunguna ng GMA, patuloy naman ang mga hakbang sa lalo pang pagpapalakas ng network. As we go forward, no effort is spared towards achieving our objective of value optimization in the broadcast and digital spaces, keeping a keen eye out to ensure our continued leadership and competitiveness in both. Ang GMA Network Annual Stockholders Meeting ay dinuluhan din ng Board of Directors ng GMA na sina GMA Chairman of the Board Attorney Felipe L. Gozon, Chairman of the Executive Committee Joel Jimenez, Executive Vice President Felipe S. Yalong, GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Judith Duavit Vasquez, Laura Westfall, at iba pang opisyal ng GMA Network. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Perwisyo pa rin ang mga pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa nagpapatuloy na maulang panahon. Mahigit 1,000 pamilya na ang inilikas dahil diyan. Nakatutok si Rafi Tima. Layas ka na dan! Abot tuhod ang baha sa barangay Sapo Masla sa Malapatan, Sarangani kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Sa tindi ng baha, wala nang matanaw ng mga kalsada. Ikinagulat din ng mga residente ang biglang pagragasan ng ilog na umapaw at pumasok pa sa mga bahay. Ayon sa MDRRMO Malapatan, mahigit 30 pamilya o katumbas ng nasa 150 individual ang inilikas. May nasawi ring 4 na taong gulang na lalaki matapos umanong malunod sa ilog. Humambalang naman ang mga naglalakihang bato sa kalsadang ito sa Don Marcelino, Davao Occidental. Mula yan sa gumuhong bahagi ng bundok na lumambot kasunod ng ilang araw ng mga pag-ulan. Nagtulong-tulong na ang mga residente para makatawid at makalusot ang mga sasakyan sa nagkalat na debris. Mistulang ilog naman ang binabaybay ng ilang sasakyan sa Tibungco, Davao City matapos malubog sa baha ang National Highway. Ang ilang residente pinili na lang maglakad at suungin ang abot binting baha. Sa Maguindanao del Sur, inilikas ang mga residente ng Dato Angal. Dahil naman sa epekto ng mga pagbaha, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Dato Piang. Pahirapan din ang rescue operations sa Dato Udinsinsu at Maguindanao del Norte. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 1,000 pamilya ang inilikas pero may ilang nakauwi na dahil sa unti-unting paghupa ng baha. Ano yun?
may natanaw namang malaimbudong ulap o tila paikot na hangin sa Bungaw, Tawi-Tawi. Kapansin-pansin din kasabay nito ang mas makapal at maitim na ulap, senyales ng nagbabandyang masamang panahon. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan at masamang panahon na patuloy na nararanasan sa Mindanao ay epekto pa rin ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Nahaharap sa reklamo ang isang 2-star general dahil sa umunoy pananamantala sa 2 lalaking sundalo. Pero ang general, todo tanggi sa mga paratang. At nakatutok si Salima Refran. Kuha sa CCTV ang pagdating ng van na ito sa San Fernando Air Base sa Lipa, Batangas, madaling araw noong Enero 29. Bumaba mula sa van ang mga sundalong ito na galing sa inuman kasamang isang 2-star general na kinailangan pang alalayan ng mga sundalo papunta sa kanyang quarters. Sunod na nakita sa CCTV, makalipas ang ilang oras, ang 2 lalaking sundalong ito na nanggaling sa quarters ng general. Nag-iiyakan ng 2, kaya tinanong ng kanilang lieutenant kung anong nangyari. Dito na isinumbong ng 2 sundalo. Pinagsamantalahan umano sila ng naturang general. Naghain na ng reklamong rape through sexual assault at attempted rape through sexual assault ang 2 sundalo laban sa general na sa kanilang hiling ay hindi na muna namin papangalanan. Base sa kanilang salaysay, pinatunog daw sila sa kwarto ng general na nung una raw ay akala nila'y nagbibiro lang. Dito na raw nangyari ang umano'y pagsasamantala. Lingid sa kaalaman ng general, kumuha ng video at audio ang isa sa mga sundalo na bahagi ngayon ng kanilang investigasyon. Yung pang-abuso, yung panghahalay, pwede siyang mangyari kahit kanino. Pwedeng mangyari sa babae, pwedeng mangyari sa lalaki, pwedeng mangyari kahit sa mga matitipunong sundalo. Ang naturang general, inalis na sa pwesto at nasa restrictive custody ng Philippine Air Force. Ayon sa investigasyon ng Office of Ethical Standards and Public Accountability ng Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, nakitaan ang prima facie evidence para paharapin ang general sa pre-trial investigation patungo sa paglilitis ng court-martial ng AFP. Pero sa kanyang counter-affidavit, mariing itinatanggi ng general ang mga reklamo. Hindi raw nagsasabi ng totoo ang 2 sundalo at hindi raw ito nangyari. Malalakas daw ng mga sundalo ang 2 na kaya raw siyang pagtulungang gapiin. Wala raw siyang anumang armas o patalim at hindi rin daw siya gumamit ng puwersa, pagbabanta o intimidasyon. Maaari naman daw umalis sa mga ito o gumamit ng puwersa para pigilan ang mga sinasabing pangyayari. Ang 2 sundalo naghain na rin ng mga reklamong rape through sexual assault at attempted rape through sexual assault sa Lipa Prosecutor's Office sa Batangas. Wala naman silang ibang gustong makamtan kundi yung hustisya. Naniniwala sila na kahit gaano pang kataas, kahit gaano pang kakapangyarihan yung mga nang-abuso sa kanila, kahit 2-star general pa yan, at the end of the day, kahit ganong kahaba yung landas na tatahakin nila, lalabas at lalabas yung katotohanan, makakamtan at makakamtan nila ang hustisya. Samantala, na kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner na ang initial findings ng investigasyon sa insidente. For review na po siya and signature po ng ating Chief of Staff. Siya din po ang ating convening authority and the case is currently awaiting po his approval for the referral po to sa ating General Court Martial. Yung pong ating accused will face trial under Articles of War 96, no? Ito pong conduct unbecoming of an officer and a gentleman, and 97, conduct prejudicial to good order and military discipline. Zero tolerance po tayo for any form of misconduct such as this po. Iba pa ang court-martial sa proseso ng mga korte sa bansa. Ayon sa AFP, ite-turn over nila ang general sa civilian authorities oras na may warrant of arrest o commitment order na para sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Huwag nang magpanggap. Ang disguise mission ng mga magkakaibigan mapapanood na sa mga sinehan. Yan ang pelikulang Con Mom na pinagbibidahan ni na sparkle artist Paulo Contis, Kay Abad, Patrick Garcia at Empoy Marquez. Special ang red carpet premiere night kagabi sa isang mall sa Cebu City dahil sa Bolhoon, Cebu, kinunan ang mga eksena sa pelikula. Ang 4 tila may sipangs pa sa ganda ng lugar matapos ang mahigit 2 linggong paninirahan doon. Kaya nagpapasalamat sila sa mainit na pagtanggap ng mga Cebuano.
Ang Conmom ay pelikula sa ilalim ng MavX Productions sa direction ni Noah Tonga. Kwento ito ng isang single mom played by Kay Abad na may special mission para sa kanyang anak at kinuntsaba pa ang kanyang mga kaibigan. At sakto pa sa premiere night ang birthday ni Kay na nakatanggap ng special greetings mula sa fans. Sana suportahan niyo yung pelikula lalo sa mga nanay at pa-birthday niyo po kay Kay Abad. Please manood kayo lahat. It's really a fun movie and you'll enjoy it. Promise. Salamat po. Yes, Conmom po, showing na po May 21. So sana suportahan niyo po kami. And sana ma-enjoy niyo po yung pelikula na ginawa namin kaming apat kasama si Empoy. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.